What's up mga pare, mga kuis? Nandito tayo ngayon sa Ilocos. Pahinga muna tayo sa motovlog. Punta tayo dito ng nakavan. Nagbakasyon lang muna tayo, nagpahinga kasi may balikbayan tayong kasama. 6 AM nasa Ilocos Sur Art. Tapos mga 7 or 8 AM yata nandito na kami sa Hidden Garden. Breakfast lang kami tapos larga na ulit. Di ako gano'n nakapag-video sa umpisa kasi grabe yung antok ko. Di ako masyado nakatulog sa sobrang excited. Ito, Ilocos Norte Arc naman. Tapos dumiretso na agad kami ng Paway. Grabe talaga ang init sa norte. Ang sakit. Dala ka na ng sunblock. O kaya magsuot ka ng long sleeve kasi grabe baka hindi mo kayanin. After nga ng Ilocos trip namin, sabi namin parang hindi na masyado mainit sa Metro Manila. Grabe talaga init ng Ilocos. Grabe rin yung initim namin dito. Yung mga hindi sunscreen or sunblock kagaya ko, grabe. Hindi pa kami nag-swimming ng mainit niyan kasi hapon na kami nag-swimming hanggang gabi. Lahat ng araw sinaluko nung umaga hanggang hapon. Kaya ito, pasok muna tayo sa church, magdasal muna tayo. Madaming mga nag-stop over na turista dito. Halatang sikat yung simbahan. Marami nga rin ditong nagbebenta ng souvenirs kaso parang may kamahalan. Ayan, nagbibigay na instruction yung mama ko kasi napakalakas ng hangin. Ayun naman yung maganda dito sa norte. Kahit painit, ang lakas ng hangin. May slow-mo na part dito kasi makikita nyo lili pa rin yung mga pera ni ate. Ayun o. Yay! Libreng pera para sa mga lokal. Nakalimutan niyang i-secure yung pera niya. Kaya ayan, nilipad. Pati case ng cellphone, nilipad. Bye-bye. Hindi niya na nakuha yung iba dyan. Kaya ayan, nag-selfie muna kami dito habang wala siya. Tapos umalis na rin kami. Hindi niya na nahanap yung pera. Kasama niya yung driver maghanap. Sobrang sayang experience nito, para kang nakasakay sa roller coaster pero nakatayo. Ito talaga yung highlight ng Ilocos Norte. Solid. Tapos ito, Malacanang of the North, may entrance fee na 70 pesos. Parang nanginayang ako sa entrance fee kasi parang ancestral house lang naman. Pero yun nga, ancestral house naman talaga yan. Wala ka namang makikita doon kundi mga picture lang ng mga Marcos. Wala lang, sayang lang. Tapos ito, Pagod Pod. Tuwing kami sa Pagod Pod sa Blue Lagoon kaso di ko na na-videoan. Masyado na ako nag-enjoy. Nandito tayo ngayon sa Patapat Viaduct Bridge. Ewan, tama ba yun? Basta Patapat Bridge, sobrang ganda ng tanawin dito. Iba rin yung init, grabe. Ito yung nagpapaganda sa tour ng Ilocos kasi halo-halo yung nararamdaman mo. Excited ka, nainitan ka, malamig naman yung hangin, medyo malagkit yung feeling, alam mo yun. Yun, nandito na agad tayo sa Bangi Windmills. Nag-ride tayo ng ATV dito. 700 yung bayad, dalawa na kayo. So, pwede kayong magpalit-palit ng angkas mo. For 30 minutes yan. Siguro suggest ko sa mga pupunta pa lang dito, punta kayo ng mas maaga dito or unahin nyo to. Kasi grabe rin yung init. Nandito kami ng 11 AM. Ibang klase na yung init. Tiniis ko na lang din talaga. Sobrang saya naman kasi, sulit. Nagda-drive ka, nagmamasid-masid ka ng mga tanawin. Tapos yun, dumiretso na kami ng Kapurpurawan Rock Formation. Parang white siya ng mga bato na pag kinayod mo siya, maalat. So siguro asin yun. So ayan, yun lang naman. Puting-puti kasi siya kaya siguro gandang-ganda yung mga turista. Pero sa akin, wala lang. Sakto lang. So ito yung inabangan ko rin sa trip na to, makapunta dito. First time ko kasi sa vegan. Nanonood kayo ng Maria Clara at Ibarra at saka ng Pulang Araw, ma-appreciate nyo to. Sobrang nakaka-amaze. Yung mama ko maiyak-iyak sa sobrang ganda ng vegan. OA eh. Joke lang ma. Medyo struggle lang sa paghahanap ng spot sa picture kasi ang daming turista. Long weekend din kasi to. Kung meron kayong iPhone or Android na pwedeng mag-edit, yung pwedeng tanggalin yung mga tao, bibilugan mo lang, panalo. Nag-picture-picture lang kami dito, bumili ng mga pasalubong. Sobrang dami ring bilihan ng souvenir tsaka pagkain sa gitna nito. Tapos sabi ng isang lokal, fiesta daw ngayon sa vegan nung May 3 kami nandito, sabi ng local fiesta raw. So yun, kumain lang kami ng mga empanada, may pansit sila na masarap dito, nakalimutan ko yung tawag, tapos kung ano-ano.
Maraming food trip dun sa vegan, sa mismong Caling Crisologo, tsaka dun sa gitna ng mga lumang bahay. Tapos bandang simbahan, meron sila dong food court. Wala ako sa food court, putya, walang mga pagkain pang vegan. Puro pares, tsaka shawarma. Siguro sawa na yung mga lokal sa empanada at bagnet dito, kaya ganun. Pero dun sa Caling Crisologo, tsaka sa gitna ng mga lumang bahay, marami dun. Nandun yung mga pang turista na pagkain. Tapos yan, pumunta kami sa Baluarte, sa zoo ni Manong Chavit. Nakakatuwa dito kasi alam mo talagang alagang-alaga yung mga hayop. Matataba yung mga hayop, tsaka sobrang daming caretakers. Kudos kay Manong Chavit. Tapos nandito na yung mga taxidermy ng mga hayop na kinokolekta ni Manong Chavit. First time ko makakita sa personal ng wolf. Pala talaga yung laki niya kaysa sa mga Siberian Husky. Palaki talaga pala yung wolf. Yan, so kung may kasama kayong mga bata, mag-enjoy sila dito. Kami ako hindi na videoan kasi sobrang in-enjoy ko talaga tong trip na to. Kung nag-enjoy kayo sa panonood, follow nyo naman ako, kuys! Salamat!